Ay, good morning, Sir Ted. At good morning sa kay Ma'am Deji at good morning sa ating mga driver dahil nakikinig po sila ngayon. At Mm. hindi maganda yung good morning natin ngayon dahil nga bad morning po. Okay, ganito po Kalando ha. Kinumpirma namin mismo kanina lang kay Vigor Mendoza. Ano ba ang sakop ng order na ito ni Presidente? Gusto ko lang kasing maklaro eh. Ang sabi niya, specific lahat daw po ng public utility vehicles, meaning bus, jeepney, TNVS, airport taxi, lahat sakop nito pong freeze muna ho, no? Walang galawan sa pamasahe. Ito na po yung kumpirmado po kayong lahat. Ano ang inyong reaksyon ngayon? Nakakalungkot, Sir Ted, dahil parang laruan ito na bawi, anong tawag dito, yung bawi kung tawagin. Dahil nasabi na po ng ating Secretary Banoy at nai-announce na namin lahat, tuwan-tuwa ho, na sana sabi ng aking mga membro sa Divisoria, membro namin sa Cagayan de Oro, sa Iloilo, ang sabi nila sana matigil na, Sir Lando, yung mga pagkain ng aking mga anak ngayon ay puro noodles na lang, hinahaluan ko na lang ng malunggay, sabi niya, o kaya chay niya. Kaya inaasahan nila na makatikim naman daw sila sana na ngayon dahil madagdagan yung pamasahe na kahit nakulang yung piso, magtsatsaga na lang kami dahil wala naman kami magawa, Sir Ted. Kaya nakakalungkot na parang hindi desisyon ng tamang tao itong nangyari sa amin. Diretsahan mo, sinasabi namin na ganito dahil napakalaki kasi ang dagdag na presyo at ang nakakalungkot dito at sinasandalan na ng ating mga oil company yung deregulation law. Kagaya dito, nakatapat ako dito sa isang gasolinahan. Dati kahapon, 87 lang ang presyo nito. Ngayon po ay 99 pesos na po ang presyo nitong gasolinahan nito. Is that, So napakalaki ho. yan ba diesel 87 Kalando? lang kahapon. Diesel yan, diesel ha? Diesel po, Okay, diesel. go ahead. Ngayon po ay 99 pesos po ang presyo na niya ngayon. So halos ay ilang araw lang, kadideklara lang dahil Miyerkules kahapon po, di ba, Martes. Hindi sa nagtaas na konti lang. So nagtaas na naman ngayon ho, mahigit 10 piso. Para ba itong batas na itong deregulation law na to, Sir Ted, pag paumanihin po yung sasabihin ko, hindi na po batas ang tingin ko dito, kundi gatasan tayong lahat nitong mga oil company dahil dyan sa gatas na regulation law. Kalando, ito po yung nandidiyan na ano ang balak niyong gawin ngayon, Kalando? Magmi-meeting kami ngayong tanghali po, naka-schedule po kami ngayong tanghali po ang meeting namin after lunch. Kaya kasama namin ang mga buses, truckers dahil kahapon po, ang unang tumawag sa akin kahapon ay si Engineer Alex Yagi. Sabi niya, Padre, bakit naman ganito? Piso na nga lang ibinigay sa atin, iba'y nahawi pa. Ano ang sabi ni si Engineer Alex. Kaya kahapon tumawag yung mga taga Cagayan de Oro, taga Cebu, taga Ilocos Norte, taga Baguio, taga Isabela. Talagang nakakalungkot pong sabihin sa ere po, Sir Ted, na para lang daw silang inaasahan na ang kanilang anak madagdagan at mas masarap yung mabili nila na bigas. Inipi pa rin daw ang bibili na naman nila at talagang grabe, sabi niya, wala naman kaming mapunta dahil ito lang naman yung aming hanap buhay. Ito yung nagsasalita nito, Sir Ted, mga pangulo at sa driver-operator ng mga jeep. Kalando, ang sabi naman ng Presidente, huwag kayong mag-alala dahil paparating na ang inyong fuel subsidy at itong ayuda na nanggagaling sa AIX. Alam niyo ho, kahapon, Sir Ted, Ma'am na DJ, nandoon ako kahapon sa DSWD at tuwan-tuwa naman yung ating mga kasamahan na driver ng tricycle dahil inimbita kami na pumunta doon para makita. So nagpunta naman po kami, Sir Ted, at tuwan-tuwa yung mga nakatanggap dahil sabi niya, pagbili ko na ito ng isang kaban, Sir Lando, yung binigay na 5,000, sabi niya, magkano bang may higit 1,000. Ano, saan ka makabili ka ako ng kulang-kulang 2,000 na isang kaban na 50 kilos? Hindi, ito yung mga in daw yung bibilihin niya. Isang kaban lang daw.
Ang ginagawa ko, sabi niya, isinasangag ko na lang yung bigas dahil yung kanin, sabi niya, nalalagyan ko ng bawang para kung ano yung amoy, magbago. Tapos inilalagyan ko na ng itlog. Yun na yung ulam namin ng mga anak ko, sabi niya. Bili mo, sinangag na NFA. Lalagyan na lang daw niya ng itlog. Tatantaran niya daw ng carrots para lang Sige. So Kalando, ano ang inyong reaksyon doon sa paparating daw na fuel subsidy at saka ayuda na 5,000? Anong inyong masasabi doon? Alam mo, Sir Ted, nakakalungkot na sagutin ko po yan dahil nga yung sinasabi nila na para kaming mga batang umiiyak, hindi bali sana kung hindi kami taxpayer eh. 24/7 po taxpayer po kami. Itong ayuda na ito parang lollipop lang. Na pag umiyak yung bata, bigyan mo na lollipop, titigil na ang iyak. Parang ganun lang ang problem namin ito, Sir Ted. Sige. Oo. So Kalando, may meeting kayo mamaya. Ikaw mismo, ano ang naiisip mong mga dapat niyong gawin ngayon? Ano ang inyong naiisip? Ano ang maaari mong ma-propose sa inyong grupo mamaya? Alam niyo, Sir Ted, at tama ho ang sinabi ng ating kaibigan, ng ating kumpadre, si Paring Obet. Dahil yan na po ang sinabi ng mga membro namin sa Region 1, Region 2, hanggang Region 15 po sa Mindanao. Nag-aantay na lang po sila ng pag-switch dahil sabi niya, hindi na namin kaya itong mga ganitong presyo ng fuel. Kaya nakakalungkot, tama yung sinabi ng Paring Obet, piso sa ordinary, 2 piso sa mga modernized, kulang na kulang, Sir Ted. Kaya kami ho, ang pasya ng aming nakakarami na tumawag sa akin po sa mga region, talagang pupunta na po kami doon. Magkakaisap kami nila Paring Obet, nila Paring Boy, nila Pidjodap, nila Truckers, dahil magkikita kami lahat ngayon. Ultimo yung motorcycle taxi ngayon ay sasama na sila sa amin. Kaya dito ho ay talagang ina-announce namin ang paghingi ng paumanhin sa aming siniserbisyuhan. Dahil kung mangyayari ito, sana ho samahan nyo na po kami. Pati na pasahero, humihingi kami ng paumanhin, Sir Ted. Dahil kami po, kung ito po ay hindi na namin makakayanan, yan po yung aming magiging pasya siguro mamaya. At yan po mamayang hapon, Sir Ted, malalaman na ng ating mga kababayan kung ano ang aming gagawin sa darating na araw. Kaya umingi na ako agad ng paumanhin dahil mangyayari yung hindi namin kagustuhan. Ginagalang namin ang ating kagalang-galang na Pangulo na ibinuto ko. Pero ganito ang nangyari. Sana, Sir Ted, ay magbago naman ang kanilang isip dahil nakakahiya na nagsalita ang kanyang kabinete, Atty. Banoy Lopez, sila Atty. Vigor Mendoza. So kung ganito ang nangyayari, para ba siya lang ang nag-iisip? Saan yung mga economic managers niya? Kaya Sir Ted, ipagpaumanhin, uulitin ko Sir Ted, na ang lahat ng aming mga pasahero na kami ay nabubuhay sa inyo, humihingi na kami ng pakikiisa, lalong-lalo na kay Ma'am Elvira Medina ng ating mga commuters, sila Atty. Inton, dahil po, iisa na po ang tono namin nila Paring Obet, yun po, doon po kami pupunta. Kalando, kami po muli makikibalita po sa inyo at kami po nananalangin na sana nga po pakinggan ang inyo pong hinaing ng nakatataas. Salamat ka, Obet. Kalando. Maraming salamat, Sir Ted, Ma'am DJ, at salamat sa lahat ng inyong nakikinig, ipagpaumanhin po dahil sana hindi po kami hahantong sa ganon. Salamat po na marami. True FM. Kalando Marquez, ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.